Yes, ma'am. Yes po, ma'am. Ay, balik tayo, no? So, kailangan lahat ng members dito, no? Kahit na anong section kayo, kahit anong grupo kayo. So, kailangan ninyong matapos ng thesis 1. Enable for you na matake nyo ang thesis 2. Ma'am, paano kapag nakapag-defense kami? Meron kami isang member hindi nakapag-defense. So, automatic boy, ma'am, bagsak na siya, yes. Not unless, kung bibigyan kita ng isang araw, makakagawa ka pa ng chapter 1, 2, 3 mo. Hindi pwede, for example, yung group 1 ng 4C, meron silang isang grupo na hindi nakapag-defense within your schedule. Pwede ba siya mag-defense? Hindi depensa rin din po yan niya yung teams namin. Hindi pwede. Kaya nga kayo grupo. Sana nag-individual na lang kayo kung hindi ka rin naman pala makaka-defensa ng kasama yung grupo mo. Para lang clear yan. So, meron dyan nangyari last batch, kahit nilalagnat, kahit may sakit pumunta. Kasi crucial part ang thesis 1. You have to pass the thesis 1, enable for you to take the thesis 2. Okay, hindi talaga kayo makakagraduate once na hindi nyo naipasa ang thesis 1. Automatic yan. May mga gumraduate na karaan kahit bumagsak ng thesis 2. But take note lang ha, may bumabagsak pala ma'am, totoo po ba yun? Yes, tanungin nyo na lang yung mga last batch. May bumagsak ng thesis 1, may bumagsak ng thesis 2. Both yan, may bumagsak ng thesis 1 and thesis 2. Kahit na yan lang ang inyong ibinagsak, hindi talaga kayo gagraduate kahit makiusap pa kayo. Okay? Kasi hindi pwede na mag-graduate kayo nang meron pa kayong naiiwan na units or any subject man. Clear ba yon? Clear ba? So all the leaders, kaya nga kayo ay leader, you have to lead your group. Meaning to say, pagdating ng depensa, sisihin mo members mo, sisihin ka nila, wala na yon. Pag tumayo na kayo sa harapan ng panel, that's it. Okay? You will be given 1 hour to defend your thesis. Each group. Okay, minimum yan. Minimum of 1 hour. Tatayo kayo doon at i-depensa nyo yung thesis nyo. So, dapat kung ilang araw pa yung natitira, okay, yung batch 1, meron pa kayong at least 4 days na aralin yan. Wala naman kayong masyado pang subject, so kayo ang kauna-unang sasalang, so aralin nyo yung mga dapat na nasa loob ng inyong chapter 1, 2. Kasi yung 3 naman, format pa lang yan, right? Kasi ang chapter 3, ang content niyan is the profile of your respondent. Ibig sabihin ng profile of your respondent, yung gender, diba, female, male, ano yung edad. Wala pa naman kayong content niyan. Kaya ang chapter 3 nyo, almost same lang. Nagkakaiba na lang kayo sa inyong respondent. Okay? Kasi meron sa inyo, iba-iba yung inyong respondent. But the whole chapter 3 ay almost same lang at malalagyan nyo ng laman yan sa inyong thesis 2. Kasi malalagay nyo yan kapag kayo ay nag-conduct na ng survey, kapag meron na kayong data. That's why, yung mga magtatanong sa inyo, ano ba yung mga usually itatanong, ma'am? Of course, majority mula sa inyo, chapter 1 and chapter 2. Pero hindi ko sinasabi na hindi nyo aaralin ng 3. May mga tanong din dyan, like for example, collation and sampling, nandiyan sa loob yan. Research methodology, that alam nyo din yun. Basic na lang kung baga kaya nyo i-memorize yung chapter 3. Ano bang content ng chapter 3? Yung mga ganong simpleng bagay, dapat alam nyo. Pag tinanong kayo sa chapter 3, anong content ng 3? So, memorization na lang yun. But yung 1 and 2, I cannot give you the exact question na itatanong sa inyo random. Pwedeng sa group 1, pero batch 1, yung group 1 dyan, ito yung tinanong, ano ngayon yung second group, ano yung mga tinanong sa inyo? Do you think yung tanong sa group 1, itatanong din sa group 2, iba yan. Kaya much better kapag merong natapos na grupo, better, hayaan nyo sila. Kasi lalo kayong matetense. Madalas na nangyari yan. Inaabangan ng batch 2 yung batch 1 na matapos. O kaya batch 3, malayo pa sila, or batch 5, malayo pa kayo. Tanungin mo ngayon yung batch 1, batch 2, batch 3, daming grupo niyan. Ano yung mga tinanong sa inyo? Better, wag na kayong magtanong kasi nga, matetense lang kayo lalo. Kasi wala namang ibang itatanong dyan kung hindi content ng thesis ninyo. Okay, wala ibang tatanong dyan. So, dapat mula sa inyong introduction at the last page of your thesis, alam niyo yan. At hindi yan memorization. Pag sinabing alam, di ba, balik-balik na rin kayo, alam niyo yung sagutin yan. Is that clear? Clear?
ma'am. Okay. Ayoko na mangyari ulit yung nakaraang batch na kahit anong pakiusap sa akin, no? Ma'am, sige na po, ipasa niyo po kami whatsoever. Tandaan niyo, ang panel 3. Uupo dyan si Dean. Kung anong schedule na pre-si-Dean, uupo siya. Ako, 100% uupo ako lahat sa inyo. Okay? Then kung sino pa yung isang panel. So, ako, si Dean, ang upo, then isa pang panel. So, 3 kami. Meaning to say, for example, sa 3 panel na yan, kaya nga ang panel laging odd number. Hindi yan even number. Bakit odd? Kasi kung meron dyang ano ka, i-deport ka kaya, diniport kita. Diniport ko yung grupo nyo. Yung 2 panel, majority win, syempre. So, 1 versus 2 lagi. So, kung nga, diniport kita, ayaw naman ng 2 panel. Hindi madidiport yung grupo nyo. Pero for example, 2 panel, 3 sila, di ba? Yung 2 panel, diniport kayo. Kunyari, lang nyo may ayaw, wala akong magagawa doon. Kaya lagi sa defense, sa thesis, ang laging panel ay at number 3, 5, 7, never na nagiging 4, 2. Kasi pag 4 yan, magkakampiyan yung 2, wala anong mangyari sa posisyon. Kaya kailangan yung tatandaan na pagdating sa defense, kahit ang advisor nyo walang magagawa. Okay? Kahit yung advisor nyo, wala siyang kinalaman sa magiging desisyon ng panel. For example, okay naman yung thesis ninyo, kaya lang di kayo nakasagot. Okay yung content. Meron nga iba, ang daming mali sa content, pero nakakasagot naman. So, ano mangyari doon? So, kahit na okay yung content ninyo, kung hindi naman kayo nakakasagot, matitipid talaga kayo. When we say deepward, bagsak. Kaya yung kinakatakutan sa defense, yung salitang deepward. Kaya pag ang panel nagsalita na, sumagot kayo. Pag hindi kayo sumagot, matitipid kayo, kakabahan na kayo. Kasi once na nag-finalize na, ginuhitan na yung papel ninyo, yung manuscript ninyo, ng deepward, automatic yung bagsak. Walang redefense. Thesis 1, walang redefense. Ang thesis 2 may redefense yan. Kailan ang redefense? Isa summer mo, ibig sabihin i-enroll mo. Ang thesis 1, walang redefense. Bagsak, bagsak. Para lang clear, ba? Hindi na to recitation, hindi na to simpleng exam, quiz, di ba? Na pwede kayong pagbigyan ng professor nyo to take a special exam. No. Hindi to special, hindi na to special. Mag-special project na lang po ako. Kaya kailangan mag-sync na sa mga kaisipan nyo pagdating ng December 8 hanggang December 12. Yan na yung defense. And pinapaalalanan ko kayo na huwag nyo ngayon na babagsak kayo. Kasi pag bumagsak kayo, automatic hindi kayo graduate. Is that clear? Yes, ma'am. Okay, before the actual schedule of the defense, I'm going to make a group chat sa bawat batch. Batch 1, batch 2, batch 3. Per section yan. Gagawa ko para kapag tinatawag ko kayo, hindi ko na kayo papuntahin na or kung anong sa GC na lang tayo. So, gagawa ko ng GC, i-add ko lahat ng, ibigay ko yung link, tapos mag-join kayo doon sa batch 1, kung ano kayong batch, para kapag during the defense, group 1, tapos na, group 2, baba. Ibigyan ko kayo ng merong mga naka-assign na bakanting room. Friday kasi may pasok yan, tsaka Sabado. So, kung ano yung mga bakanting room sa taas, doon po kayo i-assign. Para at least, habang naghihintay kayo, hindi sa terrace o kung saan man. Kasi kayo ay naka-formal attire. No? Naka-formal attire kayo, pakalat-kalat kayo dyan, nainitan kayo. Para at least, habang naghihintay kayo, na matapos yung naunang grupo, naka-relax kayo, naka-aircon kayo. So, may mga i-assign ako sa inyong room na doon kayo tatambay. At sa GC, doon ako mag-update na group 2, baba na. Pag sinabing bumaba, dapat kumpleto kayo. So, doon tayo mag-update sa inyong GC sa kung anong batch nito. Okay? So, ito na yung mga dapat isulat. Okay, need to submit. Ano yung kailangan ninyong submit before your actual defense? So, of course, your manuscript, hard copy. Ilan ang panel? 3. Para pareho lang yan. And then your advisor. Kaya ang hard copy ng manuscript ninyo, ilang copy? 4. I need to submit before your actual schedule.
Kung bukas ang schedule nyo, December 8, December 7, mag-submit na kayo. If you can submit earlier, mas better. Okay? Pero yung inyong resident, like yung 4C first batch kayo, sabay-sabay ninyo yung isubmit. Okay, within kailan ba? December 7, Thursday, kasi Friday. So, i-submit nyo na lang din sa inyong advisor, okay? Ulitin ko ha, lahat ng mga batch or lahat ng section, before ng araw ng schedule ninyo, isasubmit ninyo yan, okay? Yung inyong manuscript, ilang kopya? 4. Question, ma'am, kailangan po ba colored? Yes. Colored yung ano? Background. Okay? Ay, yung ano, Kung border. advisor ninyo, kasi yung isang copy dyan sa advisor ninyo. Kung yung advisor ninyo, okay lang sa kanyang hindi hard, hindi colored, basta you have to make sure na nasa kanya mapupunta yun. Pero para hindi na kayo malito, i-colored nyo na lang lahat. Okay? So, kausapin nyo na lang yung advisor nyo para makatipid kayo. So, yung 3 copy, yung sa panel, lahat yan ay colored. Then, yung inyong advisor. Tanungin nyo na lang yung advisor nyo kung okay lang sa kanya hindi colored. Basta you have to make sure ang mabibigay sa panel, okay, lahat colored. Para lang clear tayo, ha? So, isasubmit nyo yan before ng inyong araw ng defense. For example, defense nyo na bukas, hindi kayo nakasubmit, hindi kayo makakasalang. Kasubmit nyo kinabukasan. Okay, lahat yan ibibigay sa akin ng advisor nyo. Ibigay nyo muna sa advisor nyo yung inyong manuscript para initipunin niya. Then, pag na kumpleto na, ibibigay niya sa akin. Kasi napakadami niyan, no? So, para at least, advisor nyo na lang hanapin niya. Kung kaya nyo mag-submit ng mas maaga, mas okay yan, okay? So, you have to tell your advisor, sir, ma'am, sa inyo po pinapasabit ni Mamiko, ipunin daw po a day before the actual defense. Then kapag kompleto na daw po, ibibigay sa kanya. Okay? So, remind your advisor about the submission of your hard copy. Then, ang gagawin ninyo, ano pa yung need to bring during the defense na to? So, before the defense, ang kailangan i-submit manuscript, 4 copies, colored sa panel, need to bring during the defense. Ano yung mga kailangan ninyong dala-dala? Okay? During the actual defense. Number 1, laptop. Okay, yung buong section ninyo, kung kaya nyo maghiraman na lang ng isang laptop, much better kung meron sa inyong busila kang puso na willing ipahiram yung laptop na isa para hindi na papalit-palit. And then you have to make sure na pag nanghiram kayo ng laptop, yung hiramin yung laptop, ilagay nyo na doon yung PowerPoint presentation. Okay, yung kailangan dalhin laptop. At bakit kailangan ng laptop? Kasi kailangan nyo ng PowerPoint presentation. Ma'am, anong ilalagay sa PowerPoint presentation? Ma'am, anong design? Kahit na ano. Okay? But, walang gagawa sa Canva. Okay? Pinakayo ko Canva kasi ang hirap-hirap i-present. Minsan, dina-download mo, nagkaka-error. Gumawa kayo sa mismong PowerPoint presentation. Okay? So, ilang slide. So, bala kayo dyan. Ang ano ilalagay nyo sa PowerPoint presentation, isulat. First slide. Ang first slide, of course, your title. Malaking-malaki yan kasi magpipicture kayo dyan. Okay? So, yung inyong PowerPoint presentation, magpipicture kayo dyan, kaya lakayan ninyo yung font, readable, nababasa, huwag yung lagyan ng kaharpian. Okay? Mas simple, mas okay. Yung basta nababasa yung mga dapat na kailangan. Sa first slide, malaking title ninyo, then sa baba nun, lahat ng members. Alphabetical. In alphabetical order. Yung members. Ulitin ko, first slide, your title, malaking-malaki. Cellphone mo na. Isang slide lang yan ha. Then sa baba ng title ninyo, all the members. Full name, okay, first name first. For example, Beverly and Iko, yun lang, nalagay ninyo. Then, naka-alphabetical order. Ano pa? Then after the title, next slide. So ito, makabala kayo kung makailang slide kayo dito, no? Basta ang susunod na slide for your chapter 1. Okay? Kahit ilang slide to, basta ang second slide onwards,
Ang content, chapter 1, anong ilalagay? Intro. Introduction. Ang introduction nyo, kung kaya nyo i-summarize, summarize. Okay? Introduction. Sulat na mabilis ha. Chapter 1, anong ilalagay? Intro. Summarize pa yun. Then, susunod, background of the study. Or yung setting of the study. SOP, statement of the problem. Sunod. Then, scope and limitations. Ulitin ko. Ang first slide, title with members. Ang susunod na slide sa chapter 1, intro, background, statement of the problem o yung SOP, then scope and limitations. Ma'am, kailangan ba ma'am pagka sa isang slide? Hindi kailangan. Kasi pag, like for example, intro, pinagkasa mo yan sa isang slide, magbabasa mo ba yan? Hindi na. So, it doesn't matter kung ilang slide mo mapagkakasya ang introduction, ang background, ang SOP, ang scope and limitation. Dapat nandun yung lahat at readable lahat. Clear ba? Okay? Then, susunod. Chapter 2. PowerPoint pa rin to, ha? Chapter 2. List down all your literatures and studies. Ilan ang pinagawa sa inyong local and foreign literature? Tig, 5. At least 5, tama? Tama ba? Tama ba ako? 8. Yes, ma'am. Opo, ma'am. Okay. So, tig 5 local literature, 5 foreign literature, 5 local studies. Ang ilalagay nyo lang dyan, class, kasi napakadami niyan. Okay, yung mga doon may pangalan yan. For example, Eco Beverly et al. 2005. O, ganun lang. I-list down nyo lang siya. For example, local literature. Ano yung mga local literature ninyo? Ilalagay nyo lang doon. Eco Beverly 2015. Bautista James et al. Mga ganun lang. So, para lang at least makikita lang kung ilan yung inyong literatures, ilan yung inyong studies. Siyempre, lalagay nyo doon. Lagi nyo ilalagay sa pinakaunang slide, chapter 1. Anong content ng chapter 1? Sa slide, ha? Di ba ang first slide ninyo ay yung title and members. Second slide ninyo, chapter 1. Ano ang title ng chapter 1? Di ba nakalagay yan sa pinakataas? Chapter 1 ninyo, anong content nun? Then, susunod na slide, intro. Yan na. Okay, ganun din sa chapter 2. Slide, chapter 2, tas ano yung pinaka-content ng chapter 2. Okay? Then, list down nyo yung literatures and studies. Okay? Then, chapter 3, kung ano man yung mga content ng chapter 3 ilagay. Okay? Research, method, ano ba? Yung population and sampling. Yung mga table, hindi na yung kailangan ilagay. Kasi wala pa naman kayong content dyan. Diba? Yung mga tables, no need na ilagay yan. Yung mga importante lang. Okay? Yung mga table ninyo, yung profile ng respondent nyo, no need na ilagay yan. Okay? Yung lahat ng content sa chapter 3, maliban sa mga tables and profile ng respondent, huwag na yun ilalagay. Clear? Ulitin ko, ang laman ng PowerPoint presentation nyo per slide, your title, any font, any color, bala kayo dyan, choice nyo na yan. Then, with members, then susunod na slide, chapter 1. Okay, then susunod na slide, lalagay nyo sa chapter 1, intro, background, SOP, scope and limitations. Then, chapter 2, isang slide yan. Then, ano yung title ng chapter 2? Then, susunod na slide, list down nyo lahat ng literatures and studies. No need na ilagay yung napakahaba. Mahaba yan ha, isang paragraph, 2 paragraph yan. Hindi nyo na yung kailangan ilagay. Yung author lang at saka yung year. Then, chapter 3, all the contents, maliban doon sa mga tables. May tanong sa PowerPoint. Raise your hand. Questions? Okay, so clear? Ano pa ang kailangan dalhin? Zoom in your... Yes, sino yung nagtaas? Yung nagtaas? Okay.
So ano pa yung kailangan dalhin bukod sa laptop and your PowerPoint presentation? Ito lang advice lang ha. Kapag kayo ay gumawa ng PowerPoint, huwag sa Canva. And kapag kayo ay gumawa ng PowerPoint, you have to make sure nakasave sa laptop and in-email nyo sa bawat isa sa inyo. Kasi minsan nagkukurap, magkaroon man ng problema, at least meron pa yung soft copy. Nasa email ninyo, madali lang i-download. Okay, may internet naman. So automatic, kada grupo, isend nyo na sa mga email ninyo yung inyong PowerPoint presentation. Para kung magka-problema man doon sa nasa laptop or may USB kayo dala, madali na siyang ma-download. Okay? Ano pa yung dadalhin bukod sa laptop at meron kayong PowerPoint? Of course, each and every one of you should bring your own manuscript. Bawat isa sa inyo ay may daladalang manuscript, naka-folder yan. Uulitin ko lang ha, yung isasubmit nyo sa panel. Okay? Lang ha. Pwede di ba, boss? Ha? Mura daw ng tingnan mo. Bakit? Okay. Yung isasubmit nyo sa panel and also yung dala-dala ninyo, maayos na. Print ha, ang ibigay naman sa inyo ng advisor ninyo, ano yung size. Hindi pwedeng iba-iba. Short yan ha, short bond paper. Okay, ganito yung gagawin ninyo. Hey! Nakikita yung screen? Okay, ito lagi. Kasi ang hirap-hirap nito sa... Nakikita na yung screen? Yes po. Okay. Diba ito yung inyong manuscript? Okay. Lalagyan nyo yan ng folder na white. Okay. Saan nilalagay ang fastener? Saan bubutasan? Kasi isa-isa to sa mga nagiging struggle. Hindi dito sa taas, kundi dito sa gilid. Ito yung fastener. Naka-folder yan na white. Okay? Short bond paper, of course, short din ang inyong folder. Yung malinis na folder. Baka pag binigay nyo sa panel ang dumi-dumi, no? So, you have to make sure ang panel lahat sisitahin sa inyo. Okay, mapasuot nyo yung inyong manuscript, mali-mali yung font, mali-mali yung spacing. Tandaan nyo, ang hanap ng panel hindi tama. Ganoon naman ang tao, ang lagi hinahanap sa atin, yung mali. Kaya ganun din sa inyo. Ang hanapin sa inyo, sa hard copy ninyo, yung mga mali yung ginagawa. Kaya para hindi kayo mapuna na mali-mali yung pinagagawa ninyo, tandaan nyo may nadi-deferred. Dahil mali-mali lang ang spacing, mali-mali yung format na ginawa ninyo ng hard copy ninyo. Kahit nakakasagot pa kayo. Pero ang pangit ng inyong hard copy or manuscript, how come nakapaggawa kayo ng thesis, hindi nyo naman nasundan yung tamang format. Kaya yung mga margin, spacing, pati yung pinaka-logo ng pag hindi nyo naayos yan, kasi may mga logo yan, di ba? So, clear nyo. So, dito puputasan na. So, yan. So, now, yung dala-dala ninyo, ma'am, pwede ba naming sulatan? Siyempre, yung ibibigay nyo sa panel, malinis. Okay? Ang advice ko sa inyo, kapag nag-print kayo, isa muna. Huwag nyo muna i-print yung color. O, pag nag-print kayo, pag sa tingin nyo okay na, at saka kayo mag-reproduce. Kasi minsan dyan, kapag nag-print kayo, lalo kapag hindi naka-PDF, nagugulo. Nag-print kayo sa computer shop or kung saan man. So, ang gagawin nyo dyan, mag-print muna kayo ng isa, one by one, isa-isa kayo. Pere, o sa grupo ni Caballero, 4 na members kayo, 5 members. Kada chapter, i-check nyo isa-isa. Para matignan ninyo kung meron bang mali sa spacing, meron bang walang page, napaka-importante ng page kasi dyan kayo madaling makakapag-communicate ng panel. For example, nagdidepensa kayo, go to chapter 1, page 22. Kung walang page yan, mahirapan yung panel. Paano kanya sabihin kung anong page yan? Kaya i-check nyo lahat, paging, spacing, before kayo mag-reproduce ng marami. Kasi once na dumating na yan sa panel,
Mali-mali yung spacing ninyo, mali-mali yung printing nyo, mali-mali yung pagkaka-page. May page 1, sumunod ng page 1, page 5 agad. So pagdating nyo doon, dumadagdag yan sa init ng ulo ng panel, dumadagdag yan sa negativity pag kayo ay nag-defense. Kaya lagi nyong babawasan yung mga pagkakamali ninyo na lalo na sa manuscript. Kasi yan yung unang titignan. Wala pa kayo, tinitignan na yung inyong manuscript. Habang nagbabasa kayo ng PowerPoint presentation nyo, tinitignan ang manuscript ninyo. So meaning to say, lahat ng unang pagkakamali, makikita sa inyong manuscript. Now, intindihin nyo yan, i-check lang mabuti. Kapag nasa kamay na ng panel yan, wala na kayong magagawa. Hindi nyo na pwedeng sabihin, Sir, Dean, Ma'am Iko, sorry po, nagkamali po ng print. That's why mali. Kasi nga nagkamali nga kayo ng print. So, automatic yon, nakakadagdag na yon, no? Na sa mga pagkakamali. Kaya, always, i-check muna, mag-print muna ng isa, then, i-recheck yung inyong pag sa tingin nyo okay na, may kailangan pang huwag kayong manghinayang na magre-reprint kayo ng magre-reprint. Ganoon talaga hindi nyo inaayos. Kesa naman pagdating sa panel, sila pa makakakita. So, yung dadalhin yung individual copy, again individual, pag sinabing individual, lahat kayo, tiki-isa. Meron kayong hard copy. Bala kayo kung Xerox man yan o print, color, choice nyo yan. Basta dapat, dala-dala nyo, naka-folder din yan. Okay? Para maayos tignan. Then, ma'am, pwede ba namin yung sulatan? Bala kayo, drawingan mo yan. Okay? Hindi kayo lilimitahan. Hindi ko kayo mililimitahan sa kung anong gusto nyo isulat sa inyong manuscript. Lagyan mo yan ng kodigo, whatsoever, bala ka. Okay? Kahit ano, pwede mong isulat dyan. Nagkakaintindihan ba tayo? So, bring your individual manuscript. Then, pwede nyo isulat kung anong pwede gusto nyo gawin dyan. Required talaga. Okay? Na may sarili So, kayong script. bukod sa ibibigay nyo sa panel, meron din kayong Yung kalbo. sa So, script ang mo, dala ninyo, sarili. naku, Yung galing, awak okay mo na yun yun. habang So, nagdedepend. photocopy na lang. Sasabi, doon, pwede ka Kasi sa magsulat panel, kung ano hindi gusto pwedeng mo photocopy isulat kasi doon. color dyan. Pwede yun color or kaya Xerox. May tanong ba doon? Yung sarili So nyo. far, may tanong? Pero yung sa panelist, Raise your color hand. talaga. Wala nang pwedeng magtanong sa akin right after this meeting. Kaya lahat tanong na ngayon. Sa PowerPoint, may tanong ba? Sa manuscript, may tanong ba? Yes, Benaventura. Ma'am, tanong ko lang po ma'am, dun po sa may chapter 2 po. Sa may, kunyari po sa may PowerPoint, lalagay po ba namin ma'am, local literature tapos yung 5 author po, ganun po. Okay po For ma'am. example, ano bang ang una? Foreign literature, di ba? Sa chapter 2, foreign literature, nakalagay. Tapos, ililist down nyo yung author. Di ba, nasa pinakauna niyan, yung naka-bold. Tapos yung year, di ba? Open and close, Yun lang ang ilalagay nyo. Tapos after foreign literature, local literature. Kung paano yung pagkakasunod-sunod nyo sa manuscript. Titira ako. Yan lang. Hindi nyo na kailangan ilagay yung pinaka-content kasi masyadong madami. Uy, ano mo yung ilib mo kapag tapos na. Ang ilalagay nyo na lang pala, okay, sorry. Sa chapter 2, buti na tanong, di ba ililist down ninyo yung mga foreign, local literature and studies? Yung pinakadulo, meron kayong synthesis, di ba? Pinakad sa inyo yun? O yun na lang ilalagay ninyo. Kasi sa synthesis of study, nipili kayo dyan na nagsusupport sa inyong study. Doon sa local or sa foreign lit or studies ninyo. Synthesis, nilagdag pa. Okay, yung pinaka-synthesis na lang yung buong ilalagay. Ay, Jory ka. Ay, yan. Ma'am, pwede po Ay, magtanong? Jory ka. Ilib mo pagtapos ng meeting Sige. Kasi Mike, Ano? Lalaki ako eh. Charger! Charger! Hey!
Mga tanungan eh. Si Rachel kasi. Sarah, share nga, Sarah. Pwede mag-share doon. Oo, pwede. Itong jaja ko lang. Pwede rin.